I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Siyempre, hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway, meron tayong upload updates video. Well, alam po naman natin ito si Lulu Digongs ng mga DDS ay talaga namang hindi mo mawari yung kanyang mga galaw, mga sinasabi, no? Kaya marami nagsabi mga kababayan, ito si Digong, si Lulu Digongs ng mga DDS ay baka na sobrang ulyanin. Na ulyanin mga kababayan. Hindi kasi alam ang mga pinagsasabi, no? At sabi naman ng ibang nagko-comment, baka na-over sa pentanol. Ayan, no? Ilan bang taon ni ex-president Digong? Siguro 18 na yan, di ba guys? But anyway, dahil dito, nasa sa inyo na po yan kung maniniwala kayo sa kanya, no? Para sa akin, BO na lang po ang maniniwala dito. Bakit? Hindi po kapani-paniwala. Even the President of the Philippines, PBBM, hindi na po siya naniniwala kasi paiba-iba yung kanyang sinasabi. Why? Ito, basahin ko sa inyo. Sabi po ng News 5, ayan, nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya kontra kay President Bongbong Marcos sa kabila ito ng pang-insulto ibinabato niya sa Pangulo. Ganun ba yun? Malinaw siguro guys, no? Hindi dito sa sinasabi niya, hindi daw sa kontra kay Pangulong Marcos Jr. Kung hindi sa kontra, dapat tahimik na lang dapat siya. Hindi na siya magsasalita na kung ano-ano. Di ba? Hindi niya alam yung pinagsasabi niya mga kababayan. Kung ano yung ibig niya sabihin. Masasabi siguro natin na sobrang ulyanin na. Or mayroong nagdidikta sa kanya, may nagsusulsun na yun ang sasabihin mo. Tingnan nyo, sa mga sinasabi niya lang mga kababayan, parang mayroong talagang nagdidikta, no? Biro mo, kung talagang hindi ka kontra, bakit kumukontra ka sa mga gustong gagawin ni Pangulong Marcos Jr.? Bakit nakikialam ka? 'Di ba? Bakit minumura mo siya? Lahat. Paano niya sasabihin na hindi ko kontra? Dito pa lang masasabi ko parang may kumukontrol sa kanya no? Huwag niya sasabihin na talagang ulyanin si Digong. I don't think so. Sabi niya pa dito, pinaliwanag din niya kung bakit hindi niya sinusuportahan si Marcos kahit running mate niya ang anak niyang si Vice Presidente Sara Duterte. What's the Duterte giniit na hindi siya kontra kay Pangulong Marcos Jr. Di ba? Pinaliwanag niya, hindi niya sinusuportahan. Totoo naman hindi niya naman talaga sinuportahan. Alam niyo mga kababayan, ito lang ang akin. Kung sinuportahan niya ito si Pangulong Marcos Jr. nung that time ng kampanya at si Sara Duterte, alam niyo, malaki ang pag-asa ni Sara Duterte mga kababayan na magiging Pangulo. Kahit maraming ayaw sa kanya dahil babae siya, wala siyang alam. Pero pag sinuportahan ng buo ni Digong si Pangulong Marcos Jr., may posible huwag kayo maniniwala sa mga survey. Na number 1 si Sara sa survey. Mali kayo doon. Isipin nyo si dating President Binay nangunguna sa survey. Pero ano nangyari? Lumabas ang mga issue against him. Ano nangyari? Lagpak. Talo. See? Ito pa. Sabi April 19, 2024, kahapon po yun. Hindi ako oposisyon, sabi niya. Hindi na ako kontra kay Marcos. Hindi na raw, tingnan nyo guys, iba-iba yung mga sinasabi niya hindi na daw sa kontra kay Marcos, hindi ako kontra sa kanya, pero hindi lang ako sumusuporta sa kanya nung eleksyon kasi dumaan ako sa pagka-presidente. Anong connection doon? Supposed to be siya ang successor mo, itinaas mo sana dapat ang kamay niya. Diba? Tapos marami akong kaibigan ng mga kandidato sa pagka-presidente. So para walang nasaktan, hindi ako sumuporta, hindi ako ganyan. Common sense na po yun, matik na po yun. No? Yung mga kalaban ni PBBM, matik na yun dahil sa ang successor mo, pwede mo siyang itaas at walang masasabi ang mga kalaban niya. Di ba? Kasi ano yan
siya ang kung baga siya ang inendorso mo, hindi naman siguro magsasalita yung iba. O, di ba? Matik na yun kasi partner siya ng anak mo. O, hindi po reason yun, yung sinabi ni Digong, mga kababayan. O talagang hindi niya talaga sinuportahan. Since pa naman nag-umpisa, ay talagang binabanatan niya si Pangulong Marcos Jr. O, kung ano-ano pa. Kasi ang that time gusto niya talaga tumakbo si Sara. Pero hindi po pwede. Kasi si Sara Duterte mismo ang umatras. Ayaw niya talaga. Dahil alam niya na wala siyang kakayahan. Oh, dahil sinabi ni Sara Duterte, nakita niya kay Pangulong Marcos Jr. ang magaling na Pangulo. Ibig sabihin, may kakayahan na mamuno. Kaya umatras siya. Even na lumaban siya, maglaban sila ni Pangulong Marcos Jr. Mark my word, mga kababayan. Nako, ilalampaso siya talaga ni PBBM. Remember, ang mga Marcoses 1965, marami na po yan, gabulto. Mga DDS 2016 lang. Huwag kayong magpakasiguro. Yan. Paiba-iba yung kanyang sinasabi. Hindi mo mawari kung maniniwala ka o hindi. Nako, delikado. Mga bes, pag maniwala kayo dyan, nagiging bio-bio rin kayo. No, ako, sa totoo lang, dahil sa edad ni dating Pangulong Digong, I think guys, mayroong kumukontrol dito. Hindi ako sure, yun ang aking kaisipan, na kung nakikita nyo po sa rally, parang nanginginig yung mga kamay niya eh. Supposed to be, dapat ito nasa bahay. Dapat wag nilang ipilit na isama sa rally. Bilang isang Pilipino, mga kababayan, nakakaawa din siya. Sa totoo lang. Kung nakikita niya hindi siya na makakapaglakad na mag-isa, kailangan niya ng gabay. Matutumba talaga siya eh. Alam niyo, itong mga anak ni dating President Digong, wala din na utak eh. Dapat hindi nila sinasama or hinayaan ng ama nila pumupunta sa mga ganyan. Kasi ginagamit lang siya eh. Tingnan niyo yung mga nandyan, maagang kampanya yan. Nagpahayag na sila. Sakay, tingnan nyo si Philip Salvador. Huwag yung sabihin na hindi pangangampanya yung sinabi niya. Tatakbo mga senador. Ginagamit lang ito si Digong. Ang akala nila sikat pa. Doon po kayo nagkakamali. Itong mga for sure yan guys parang tatakbo sila sa pagka-senador. Yan po ang pakaingatan natin. Huwag natin ipapasok sa Senado. Ilaglag natin lahat yan. Iyan ang sinabi ni Digong. Sabi niya, adik ang Pangulo. After another day, sabi niya, wala man akong sinabi ng ganyan na adik na si Marcos. Baka patayin ako niyan. Sabi niya ganun. Iba-iba na naman. Baka ito, iba na naman ang sinabi niya. Baka after tomorrow, iba na naman ang sinabi niya. Baka pagdating sa rally, babanatan niya na naman. Tingnan niya. Sinong maniniwala dito? BO na lang ang maniniwala. Kaya mga kababayan, wag na kayo maniwala dito kay Digong. Lalo na sa secret deal. Tingnan nyo. Sabi niya walang secret deal. Tapos lumalabas may secret deal. Ang gulo. Magulo itong mga to eh. Ewan ko. Para sa akin, hindi na pwedeng makabalik yung Duterte sa palasyo. Sa totoo lang. Ano pong masasabi nyo dito sa sinabi ni Digong? Kayo pong bahalang musga. See you again on my next upload video guys. Bye. And babu, sinadya kong in-upload to para malaman ng lahat na huwag na kayong maniwala sa mga pinagsasabi niya. I-ignore nyo na lang. 'Di ba? Ito naman mga DDS. Ano ngayon? Ano pong sinabi ng puon nyo? See? Mga DDS. Sabi ng puon nyo ni Digong, hindi talaga siya kumontra talaga kay Pangulong Marcos Jr. Siguro kayo ang nagkukontrol sa kanya, Kayo nagsusulat sa pinagsasabi niya. Kaloka kayo. But anyway guys, God bless everyone and see you again. Boy, and babush. Bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. Pag-inggit, pikit.